this guy is a danger to the community. Promise, man. You know this. Hanap buhay niya yan eh. Sa video na ito, ay tatalakayin natin at itutuwid ang mga maling pagkakaintindi ng mga sari-saring mga influencers o public figures na nakisali sa issue na ito, mga kahombre ko. Oo, may yung kahombre, ulul. Kahombrehin mo yung mukha mo, gunggong. Isa sa mga public figures na nakisali ay si Ron Samaniego o mas kilalang si Angry Doc, mga kahombre ko, na merong 491,000 followers sa Facebook. Mga chong-chong, nakita nyo nangyari kay Francis Leo Marcos ba yun? Naaresto siya. Tapos sinasabi niya parang unjust vexation lang naman daw yung kinaso sa kanya. Tapos parang hinarap pa siya sa media. Parang pinahiya siya sa national TV. Which is, may point din naman, bakit kailangan umabot sa gano'n na may CIDG pa siya, nakaposa siya, tapos hinarap siya sa media, parang masyadong sensationalize yung pag-aresto. I mean, ano ba talaga ang kaso niya? Unjust vexation lang ba talaga? Kasi yun ang kaso niya ngayon, unjust vexation. Pero meron pa ba siyang standing warrant sa iba na para i-present siya? Ayun. Nung aking nakita itong doktor na ito na nagsasalita, nakita ko to pumarada lang ako yata nito, basta may sinabi lang sa akin si Joy na meron nga daw shinare doon sa Makagago WhatsApp man group. So nakita ni Joy yan. Tapos yun nga, nakita ko nga, nung tinignan ko, nakita ko tong video niya na to. Nung pinanood ko to, may binili lang yata si Joy nun, nasa gilid, pumarada lang ako ganyan. Tapos tinignan ko, okay. Tanong lang siya ng tanong. Sumulpot siya bigla. Tanong lang ng tanong. Diba? Nagtatanong lang siya na nagtatanong. So, before ka humawak ng cellphone at ikay nagkukuda, hindi mo man lang naisip na magtanong ka muna sa sarili mo. Doktor ka eh. Diba? Siyempre, ikaw kapag kahit anong klase ka pang doktor, bago ka tumingin, mag-check up, bago ka patuloy sa iyong mandato, sa iyong sinumpaang tungkulin. Siyempre, kahit papaano, di ba, tingin-tingin ka muna. Ano nga ba to? Francis Leo Marcos. Search ko nga. Sino ba to? Francis Leo Marcos. Norman Mangusin. Sino ba to? Bakit ganito? Ba't ganito ang nangyari sa kanya? Bakit kalaban niya si Makagago? Tingin ka, tingin. Diba? Siguro sa mga 10 minutes na i-google mo sa pag-research ng issue, marami ka na malalaman. Kung gusto mo nga, para mas madali, Meta AI, o kaya ChatGPT, o kaya hindi to kay Google. Kay Google, type ka lang. Ano ba nangyari kay Makagago at kay Francis Leo Marcos? Ba't sila magkagalit? Ganyan. Napakadali lang. I-search. Kasi kahit nga hindi doktor kahit mangangalakal, nangangalakal na mamasura. Ano ginagawa niyan? Nagse-search muna. Tinitignan muna yung mga basura. Kung meron bang mapapakinabangan doon. Kung meron ba mga bote, may mga plastic ba doon sa basura na yon. Hindi nila agad na, pag nakita nila may basura, bubungkaling agad nila yan. Hindi. Search muna. Tingin-tingin muna. Diba? So kung ikaw, maghahalongkat ka ng basura ng iba, maghahalongkat ka ng baho ng iba, better na maging vigilant ka. Kaya lang, parang ang dating, naghahalongkat ka ng basura ng iba kasi para hindi makita yung basura mo. Parang siya nakapatay at wanted criminal siya. Kasi parang, alam mo yun, based doon sa video, parang sabi nung Doon lang siya nag-base sa video.
para daw nakapatay, para daw anong kriminal, napakasamang kriminal. Eh, 'di ba? Doon pa lang, yun talaga ang totoo. Wala siyang alam. Hindi niya alam kung ano talaga ang pinag-ugatan nito. Hindi ka man lang dumalaw sa channel ni Makagago para tignan mo kung ano ang pinagsimulan, 'di ba? Napakadali lang eh. Kahit nga manood ka na lang isang video ni MG, tapusin mo in 1 hour. Meron yan ditong kung ikay bisin tao, kasi ako ganun ako lagi kung manood eh. Oh, hanggang 1.5, pwede mo siyang i-play times 1.5 na speed playback speed. Minsan ako nagti-3. Ay, hindi pala 3, 2. Minsan nag-2 ako. Hindi ko ginagawa yung 3 kasi hindi mo na maiintindihan ang sinasabi niyan. Sobrang bilis na. Pero para sa akin, pag nanonood ako, yung pinaka the best, 1.5. Yung gusto ko kagad matapos. Gusto ko kagad malaman yung kung ano yung nilalabas na information. Pero dahil nagre-reaction tayo, 1 lang. Yung sa normal speed lang. Napaka bilis mo lang malalaman yan eh. Kasi ang format naman ng vlog ni Makagago, direct to the point. Walang segue. Walang pasikot-sikot, walang pa keme-keme, walang cheche bureche. On the spot, malalaman mo kagad. Kaya lang, mukhang tamad itong si Doc. May sinasabi pa sa kanya may sinasabi pa sa kanya na para sinasagot siya, hindi ko alam kung ano ba yun. Asawa ba ni Makagago yun, yung kausap niya, hindi ko alam. Basta nakita ko lang, nakaposa siya, tapos sinarap siya, tapos sinasabi, unjust vexation lang. Ewan ko lang kung may asawa siya. Kasi syempre, yun nga din, hindi niya rin alam kung ano ba nangyari kay Ma'am Joanna, kung bakit ganun siya kagalit kay Kulaong, kung bakit ganun ang kanyang ang taas ng kanyang emosyon nung nakaharap niya si Kulaong at talagang nagagaganon siya, di ba? Si Ma'am Joanna, sabi ko nga, putya, tapang na asawa ni MG. Kaya kumbaga wala talagang alam, 'di ba? Hindi niya talaga alam kung bakit ganun ang nagiging reaksyon ni Joanna, asawa ni MG. Siguro kunwari may asawa tong si Doc at gawin din ni Kulaong sa asawa niya yung mga pinagsasabi ni MG, baka naku, hindi lang 'yon ang magawa nitong doktor na 'to. Na to, tapos pinapalaki niyo yung issue, parang pinapahiya niyo ako sa national TV, which is, kung yun talaga yung case, kung unjust vexation lang talaga, parang, bakit ganun? Isa kang malaking tukmol. So, una sa lahat, doktor. Ewan ko lang kung tunay kang doktor, no? Pero sige na lang, kunwari na lang, doktor ka. Yung peking abogado nga, tinawag kong abogado o attorney, di ba? Sige, sabihin ko na lang, Doc. Ano ba yan? Puta, wala namang bearing sa lipunan yan. Alam mo, Doc, sa totoo lang, kulang ka sa research. Kaya, alam mo yon, maka-question tuloy, no? Yung pagiging doktor mo, kasi usually kayo, antindi nyo mag-research, antindi nyo mag-aral, no? Maka-question yan ngayon, di ba? Bilang ikaw ay isang public figure, ikaw mismo naglagay sa sarili mo sa shit na to. Wala akong pakialam sa mga hindot na tao. Tama, walang may gusto niyan, ikaw. Ang problema dito, Doc, hindi lang yan ang na-exampulan ng gobyerno. Pati na rin ang YouTuber na si Vitaly. Tama? And how about yung mga hinuhuli? Eto panoorin niya lang yung presko ng Napolcom, di ba? Panoorin niya lang yung presko ng Napolcom. Andoon ang mga sinabi ni Attorney Ralph Calinisan, yung dahilan kung bakit iniharap sa media si Kulaong. Huli ni Yorme sa Maynila. Same lang naman lahat yan eh. Hindi pa sila nahahatulan. Di ba? Ngunit, sila'y danger sa community. Una, alam naman na ng lahat kung anong ginawa ng YouTuber na si Vitaly. Tama? Napakatindihong pambabastos yon at kahihiyan sa bansang Pilipinas kasi everybody saw it. Baka pamarisan. Yon ang problema. Tama?
So, kailangan i-cut yun agad ng gobyerno. Napakarami ho ng mga OFW na talaga at mato, ida $20. Magal-tagal pa, di ba? Bago siya mahuli. Lumaki ako sa Italy. Hindi naaabot ng katapusan ng live mo, nahuli ka na. Nakulong ka na straight away. Bago ka pa man kasuhan. Dahil kitang-kita na ng officer at ng mga tao yung mga kabulastugan mo. Totoo yan, Doc. Totoo yan. Legit yan. Dito lang naman yan sa Pilipinas na ang daming naghahabol na kung sino-sino. Dahil nga, ito'y third world country. Pumunta ka sa mga first world country, baka magulat ka. Makita mo doon mga OFW, putya, straight maglakad. Left, right, left. Isipin mo, Doc, bawal nga nakahubad doon, walang t-shirt. Kahit summer, bawal. Ganyan, kasi may proper sistema. Tama? Ngayon, binibigyan kayo ng proper sistema, magrereklamo ka. Tama? O, mabalik tayo ngayon. Norman Mangusin. Bakit ba siya ginanyan? Dahil sa unjust vexation lang, siya'y nahuli ng mga kapulisan dahil may warrant of arrest. Tama? Na unjust vexation. Ngunit siya'y iniharap sa publiko. Alam mo ba kung bakit, Doc? O baka hindi mo rin alam, doktor ka pa naman. Tirador ka ng kanin lamig. Yun ang totoo nun. Malamang iniharap siya sa publiko dahil sa mga katarantaduhang sinabi niya against sa government. O, may gusto ka bang sabihin sa amin, Manggusin? Kasi wala ka nang ginawa kundi mag-vlog. Lahat na lang sasampalin mo. Kung wala ka bang gusto sabihin sa amin. Yung mga general na pinapaya mo, yung mga 4 na colonel na pinapaya mo, yung NBI na sinasampal mo, yung LTO kalbo, kamo, kasi Lakanilaw. Ayan, siguro tutuwa ka ngayon. Pati pangalan ng ating presidente, kinuha mo pa. Hindi ka naman Marcos. Yun ang pinakamalaking katarantado ang ginagawa ni Culaong kasi syempre presidente ang kanyang nababastos diyan. Araw-araw ba naman niya i-portray na siya si Francis Leo Marcos, nakaanak ng mga Marcos, kung makapagsalita siya sa mga Marcos, akala mo talagang kamag-anak siya. 'Di ba? Ang laking kahihiyan niyan sa ating Pangulong Bongbong Marcos na mayroong isang Marcos na mayroong isang taong nagpapanggap na Marcos na binabalahura siya halos araw-araw. Kasi kada tatawagin niya yung sarili niya, Francis Leo Marcos, pambabastos na yun sa apelidong Marcos. Yan ang isa sa mga pinakamalaking kasalanan ni Culaong. Mukhang kahit yung mga ganun lang kasimple na info about dito kay Culaong, parang hindi niya alam. Diba? Nagpapanggap to na Marcos. Hindi to tunay na Marcos. At kapag ginamit niya ang pangalan niyang Marcos, yun ay labag sa batas. Anti-alias law nga yung kanyang naging kaso na siya convicted. Hindi pa rin siya tumigil. Bakit? Ano dahilan niya? Nakaapila pa sa Court of Appeals. Ano sabi nito? Kapag kuwari sinabi sa Court of Appeals na talaga tama yung desisyon ng mababang korte, talaga ikaw si Norman Mangusin, hindi kasi Francis Leo Marcos. Kaya pa niya ulit yan iakyat sa sa Korte Suprema. Kaya nga ganyan kalakas ang loob niyan, manloko. Kaya ganyan kalakas ang loob niyan magpanggap na siya ay isang Marcos kasi nga hindi siya napapansin. Ngayon, na napansin na siya ng mga law enforcers, mga tagapagpatupad ng batas, meron namang mga umiepal, meron mga nakikisawsaw na wala namang alam, mangmang sa issue ni Culaong. Kasi kahit na ano pa profession mo, kapag ikaw ay sumawsaw sa issue na wala kang kaalam-alam, kahit ano pa yung pinag-aralan mo, bobo ka. Isang malaki kang kahiyan. Kaya hindi kami titigil dito sa Napolcom, hindi kami titigil dito sa PNP na mahuli ka. Kasi marami ka ng pinuruwisyong tao. Pati mga OFW, pinuruwisyo mo, pinuha mo yung mga pera nila. Pati mga uniforme ng pulis, pati mga pulis, binabastos mo. Ayan, di ba? Ito,
Panoorin mo lang to eh. Magkaka-idea ka na eh. Pwera na lang kung ayaw mo papasukin tong kaalaman na to sa utak mo. Wala kang respeto sa institusyon ng gobyerno. Sample ito sa'yo. Ano-ano ba yung mga pinagsasabi niya? Sabi niya, ayan na yung NBI raid, balala. Ulul! Sampalin pa kita, idamay pa kita, sampalin ko. Sige, papuntahin mo rito. Sampalin ko kayo pare-parehas. Diyan na daw NBI. Ulul! Unggoy! Takot nga sa akin yun eh. Dadami mo pa NBI, takot nga sa akin yun. O sige, magsumbong ka. Pupunta ka rito, dalawang NBI, sasampalin ko kayo, pati yung NBI na dadalhin mo rito, sasampal-sampalin ko sa mukha hanggang sa dumugong uso. Kaya record mo yung sinasabi ko. Pupunta ka rito, sasama mo yung NBI, o sasampal-sampalin ko kayo, pati yung NBI na isasama mo rito, kapuputokin kong uso. Huwag ka daw magkakaso, baka daw masilip ng NBI. Taka, paguntugin ko pa silang dalawa. Ang damay niyo pa yung NBI na nahimik. Hindi, malaki galit ko dyan. Oo. Kaya mo sila. Pero hindi na sila pwede magkamali sa akin. Pagkamali sila sa akin, then tapos pinatawad ko na sila eh. Di ba? Pero subukan uli nilang magkamali, mga buwakan ng ina nila. How about sa mga kapulisan? Ano bang sinabi ni Gusgusi? At for information mo lang, yung regional director ngayon ng Region 2, si General Maralag, dating bantay bahay ko lang yan nung nakakulong ako. Oo, siya yung bantay bahay ko, yung tigadala ko ng damit nung nasa kulungan ako. Mabuting tao rin naman yan. As in, masasabi kong bata ako talaga yan. Hindi naman tayo kasi bobong katulad niya. Yung kernel nyo, walang bearing yan ha. Pag sinabing walang bearing, wala talagang bearing. Tayo lang din yun, yung kernel nila na yun. Pwede ko pahirapan yan eh, pag ginusto ko. Bibidyohan ko pa na sinasampal ko sa mukha yung kernel mo. Kernel Maralag, kayo no, nagwawalis. Walis ka muna. Pakita natin, mambira. The cleaner and the bartender. Yan yung aking cleaner. Si Kernel Maralag. Okay. At yung secretary ho ng DILG, ito ang sinabi niya. Bet. Alam niyo ba si Bet? Asek ng DILG yan. Tagabili ko ng bigas ng COVID yan, nung pandemic. Tandaan mo, yung mga sekretary ko nakaupo sa DILG ngayon. Yung mga dati kong tauhan, ngayon nasa DILG sila, puro asek. Gusto mo pahirapan mo yung kernel? Gusto mo patapon ko sa pansitan? At sabihin ko yung pangalan mo kung bakit siya natapos sa pansitan? Dahil pinagbabantaan niya ako. Paano naman yung mga Marcos? Wag mo sabihing ime na nanalo ka dahil sa ganang ikaw lang. Kung hindi ako umatras sa pagkasenador, sa tingin mo nanalo ka. Buti kung number 2, kakulelat ka nga. Masamain mo o hindi mo masamain to sinasabi ko, nasa sayo yan. Wala akong utang na loob sa'yo. Ikaw marami. Si Imelda sa akin humihingi ng pera, si Bongbong sa akin humihingi ng pera, si Amy sa akin humihingi ng pera. Ibig sabihin na sa akin lahat magkayamanan ng Marcos. I want natin to listen. I want to speak. Inaway niya ako, nasa Australia ako, inaway niya ako eh. Ni Lisa. 2016. Tumawag sa akin si Lisa, nasa New South Wales ako. Sabi niya, Francis, kailangan ko ng 40 million. Na-delay lang ako ng isang araw, nagalit sa akin. Blah, blah, blah. Tinlak ko na. Ayaw ka na naman kausap. Sabi ko, bihira ka, ikaw may kailangan, ikaw pagalit. Diyos ko, yung mga anak ni Bongbong, walang matinutok, right, si Sandro? Madwala, anak. Ang gaganda nilang tignan pagdating sa photo operation, meron ko. Lasinggero, lalo yung pinakabunso, si Vincent. Puta ko makalaklak ng nainigarilyo pa. How about si Boss Manny Pacquiao? Ito si Manny Pacquiao na mag-ahalatang nagiging trapo. Alam mong may utang sa akin yan, hindi pa nagbabayad. $30 million ang utang sa amin yan. $30,200,000 US. 2018 yun. That would be $1,700,000,000. Komplet, nakadimanda yan. Lalapasan na nga ng warrant yan. Bakit yung nanay ni Pacquiao mas masahol pa sa baluga? How about kay Asek Lacanilaw? Di kupel ka, Marcos Lacanilaw. Malaki kang kupel. Kalbong putok sa buho. Unggoy kalbo. Ay, kalbo, magpiluka ka naman. Palo ko na lang sa ulo mo yung plaka. O ipanguya ko sa'yo. How about kay Attorney Guanzon? Tayo'y aksyon. Hindi katulad nung ibang abogado dyan na advocate daw ng PWD pero wala namang ginagawa kundi ngumakngak. So, yung attorney na advocate ng PWD, kaysa ngumakngak ka ng ngumakngak dyan, ipunin mo na lang yung PWD mo at bigyan natin ng wheelchair
nang nakatulong tayo. Hindi puro kangak-ngak, mahilig ka sa issue. Attorney Guangguang, the power of Attorney Guangguang. Especially now kay Commissioner Kalinisan. Meron mga taong gobyerno pa nga eh. Ang daming taong gobyerno. Akalain mo na wala silang sariling identity. Nakaupo ka na sa gobyerno, hindi ka pa sumikap. Di ba? Tapos gagawin mo, idadrag mo yung pangalan mo para kumuha ka ng atensyon, kupal. Atakihin ka rin. Pag inatake ka, marirealize mo, sa impyerno punta mong animal ka. Gets mo? 'Di ba? Magkahiwalay 'yon. Magkahiwalay yung unjust vexation at yung motivation kung bakit siya ipinreskon. Do you understand? Kasi kailan yan gagawin? Kailan maipapakita sa buong Pilipinas ang kabulastugan at katarantaduhan ng tao na ito? Yan ang tanong. Maniwala ka, Doc. Ilang beses ka nang nakulong, di ba? Ayan, it's online everywhere. Ipinreskon ka ba? Hindi. Di ba? Hindi ka naman pinreskon eh. Kahit ngayon, makulong ka, hindi ka ipepreskon. Kasi hindi ka naman kasing sama ni Norman Mangusin. Ako ba? Kapag ba nakulong ako, ipepreskon ba ako? Oo. Baka naman hindi. Kasi hindi naman ako kasing sama ni Norman Mangusin ngayon. Dati, siguro, kung itinuloy ko yung laban ko noon, malamang, baka nga wala ng preskon, baka wala na ako dito. Ganon. Yan yung yung mga taong pinagbabastos ni Culaong na yan. Hindi naman yan lingid sa kaalaman nitong mundo ng SOCMED. Actually, ako po ay nakapollow sa mga karerista, ayan, sa mga motovlogger, sa mga lumalaban ng karera dito sa Pilipinas, mga lumalaban ng drag racing, mapakotse, mapamotor. Meron akong isang nakita diyan na post. Hindi ko matandaan kung si R. Breezy ba to eh. Hindi ko matandaan eh kung siya ba yun. Na sinasabi niya, napaka-toxic ni Culaong. Napaka-toxic at unfair daw sa kanila na ang gusto lang naman ay good vibes, pero kada scroll mo ng FB, puro si Culaong ang makikita mo sa newsfeed o sa reels o sa mga balita na mga posts. Puro si Culaong ang makikita mo. Unfair daw sa kanila yun. So ibig sabihin, Francis Leo Marcos or Norman Mangusin is everywhere. Kahit sa ang komunidad, meron talaga nagpo-post about Norman Mangusin, about Culaong, about Francis Leo Marcos. Kahit na irrelevant siya sa isang komunidad, kung meron pong, let's say, merong isang gustong gamitin si Culaong sa pagpapatawa o pagpapakwela, ilalagay nila si Culaong sa kanilang mga page. Katulad kahapon, 'di ba? Yung red moon ba 'yon o yung nagkulay-pula yung moon. May humihingi ng picture ng moon. Pati yata kay Senyora may nag-comment nung itsura ni Culaong na long hair yung shaggy lit yung buhok, shaggy dito tas kalbo dito. Ang daming gumagamit kay Culaong sa pagpapatawa, hindi sa seryosong bagay. Ginagawa siyang katatawanan. 'Di ba? Ang hindi ko lang alam kung bakit hindi alam ito nitong si Doc. Attorney Ralph Calinisan, 'di ba? Trending na trending 'yan patungkol kay Culaong. Si Marcos Lacanilaw ng LTO, trending na trending 'yan. Nagkalat diyan yung mga video ni Culaong na sinasabi niyang may utang sa kanya ang First Lady, humihingi sa kanya ng pera si PBBM, si Amy Marcos, si Imelda. 'Di ba? It's all over the internet. Napakarami talaga na video patungkol dito kay Culaong. Bakit hindi alam nito? Yan ang mahirap kasi sa self-centered na tao. Hindi nanonood sa iba, hindi tumitingin sa iba, focus lang siya siguro
sa kung ano yung gusto niya itapik, 'di ba? Kaya ayun. Hindi niya alam kung ano ang issue dito kay Culaong, kay MG, kung bakit iniharap siya sa press con, kung bakit ginawa 'yon kay Culaong. Ano so maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.